Wasak mga kaslak. Laro tayo ng Nightmare. Tuturuan ko kayo paano mag-support. Bali, ang i-build ko lang dito ay dragon lang at saka siguro mga 4 to 5 na black tortoise. Bali, yun lang dalawa i-build natin, wala na iba. Kalaro pala natin dito si Tropa. Hindi ko alam paano i-pronounce tong pangalan niya eh. Lolo ba or Pito-Pito? Tawagin ko na lang siyang Lolo kahit di naman siya matanda. Ay, mali pala tayo dun. Pala din natin benta yung floating cannon at saka yung pulse device kasi bubuo nga pala tayo ng black tortoise. Pero okay lang yan. Early game pa lang naman. Bali, ang build naman ni Lolo dito ay blast cut para sa damage, tapos coin up at chanter. Mukhang makakabuo na agad ako dito ng black tortoise. Ayan. Mas okay sana kung dragon mauna para mapatay agad natin ng dungeon within the allotted time. Hindi kasi natin masasabi kung kailan mapipisa yung dragon eh, kasi hindi pa level 6 yung dragon mo, 5% lang yung chance niya every 10 seconds na mapisa. Tapos pag nag level 6 na yung dragon mo, 7.5% na yung chance niya na mapisa. So mas mabilis ka makakabuo ng dragon, mas mataas chance na mapisa ka agad. Nice, Screech Owl. Pasok ko na kaagad, kahit itlog pa lang. Para pag napisa, titirahin niya agad yung boss. Pero kung black tortoise yung binigay ka agad sa inyo, pwede buuhin mo na. At least 1 to 2 muna. Mapapansin nyo, mas inuuna ko ibenta yung purple, yung mga rare heroes ko compare sa mga elite kasi ganun yung strategy ko eh. Inihintay ko muna na maging tatlo yung elite heroes bago ko siya i-craft kasi syempre baka sakali ka na baka Screech Owl yung ibibigay kasi yun yung kailangan mo eh. Magpapray ka ng magpapray para makakuha ka ng Screech Owl para makabuo ka ng dragon. Pero maganda gawin to pag marami ka pang lucky coins. Pero pag wala ka ng lucky coins, just kailangan mong mag-pray pa, edi benta mo na. Depende din kasi sa level yan ng demon to mo kasi yung sa akin, pag nag-fail yung pray, 20% yung chance na makakuha ko ng lower tier. Kaya mabilis ako nakakuha ng mga elite pag nag-pray ako ng rare. Pag hindi pa need kailangan magbenta pag may lucky coins pa ako, mas prefer ko din iniipon muna yung penguin kasi maganda yung skill niya na-inspire. Nagbibigay siya ng 5% attack. 5% attack speed. Hindi lang yun sa mga hero mo. Buong yan, pati sa hero ng kakampi mo. Tataas din yung attack speed. Screech Owl, matic. Kasi di naman natin kailangan yung musketeer. Saka marami tayong penguin. Uy, bilis ni Lolo ah. Tayo agad yung dungeon. Yan, peace of mind. Kasi mamaya makalimutan mo. Mabigla ka na lang magugulat. Tapos di pala napatay ang dungeon. Pero may tips ako dyan. Pag nakakuha kayo ng hunter, maganda kasi yung skills niyan sa mga baguhan na di alam. Nagbibigay yan ng coins, silver coins. Kasi ang yung economy support yan si hunter eh. Kahit mababa yung damage niya, pero laking tulong niya, nagbibigay siya ng silver coins.
Bali, pag tumitira siya or uma-attack siya, every attack niya may chance na 10% na bibigyan ka ng 5 silver coins. Ay, wait. Ano yung next boss? Lah, ano pala to? Ay, sorcery slave. Ingat tayo dito kasi yung boss na yan, pumapatay ng hero yan. Kaya, tandaan niyo yung icon ng boss na yan. Pag nakita niyo yun sa taas, kulay blue. Kulay blue na boss. Matik yan. Patay mga heroes mo dyan. Laging, laging 5 heroes pinapatay niyan. Kaya make sure nyo lagi yung board nyo. Meron kayong 5 slot or 5 bakante. Para mabilis nyo mailag yung mga heroes nyo. Mas maraming space, mas okay. Para mas unti lang yung iilag nyo. Yan, save tayo rin namatay. Tago muna natin yung dragon sa loob para for safety na din yan in case may pumapatay na boss or may nagtitrade na boss. Sinadya ko din yan ilagay dyan para makakagain siya ng mana para mapuno. Ilalabas ko yan pag in case of emergency, lalo na pag mapupuno na yung monster count limit. Maganda kasi pag puno yung mana niya kasi masakit yung ulti niya, mabuburst yung mga monster. Or pag may boss na pwede mo din ilabas yan. Mamaya pag may boss ilalabas ko yan. Balik tayo sa hunter. Yung hunter, pag nakakuha kayo niyan, tapos yung dungeon nyo marami pang space, doon nyo muna ilagay yung dungeon kasi yung hunter kasi mas okay kasi siya pag nasa loob kasi tuloy-tuloy lang yung tira niya. Pag tuloy-tuloy lang yung tira niya, mas mataas yung ma-earn mong silver coins. Kasi tulad yun, napuputol yung minion wave kanina, hindi siya tumitira, hindi siya nagiging ng silver coins. Compare pag nasa loob lang siya, mas tuloy-tuloy lang yung tira niya. Kung mababa lang level ng safe mo, tapos meron pang maraming space sa loob ng dungeon, sulitin muna na nandun yung hunter para makaipon ka ng maraming silver coins. Pero dapat mapatay mo pa rin yung boss bago maubos yung oras. Ang ginagawa ko kasi yan dati, pag medyo malapit na mapatay yung boss, feeling ko kaya naman. Pag konti na lang yung buhay, nilalabas ko muna yung damage dealer sa loob. Kasi hinahayaan ko lang na tumitira yung or ma-attack yung hunter sa loob. Tapos pag medyo malapit na yung oras, tsaka ko siya ilalasit. Mga last minute siguro, mga ganun. Teka, ano pa lang next boss? Si Grizzly Shadow. Pag kulay green. Yan yung patandaan ko pag kulay green. Ano yan na boss? Nature resistant yan. Mahina dyan yung mga hero na ang element ay nature. Ayan, ang skill yan ay nag-heal. Teka, ilabas mo natin yung dragon. Ayan, kita nyo guys, pag may ulti, naburst niya yung mga kalaban. Tago muna natin ulit. Boss ay si Evil Spirit Guard. Ito yung pinaka-paborito kong boss kasi yung skill niyan para pinapalitan yung hero mo, pero same pa din ng rarity. Halimbawa yung penguin mo kulay purple, papalitan din siya ng ibang hero pero kulay purple pa din. So may chance na yung mga penguin mo magiging screech owl. Siyempre mas importante yung screech owl kasi dragon yung kailangan buong buuhin. Kaya mapapansin nyo, nire-ready ko yung maraming purple.
magbebenta muna tayo ng mga elite heroes kasi wala na tayong space. Kailangan kasi natin mag-ipon ng maraming purple kasi mas marami kang naka-ready na purple, mas mataas chance na mapalitan niya ng Screech Owl. Spirit Guard parang Sorcery Slave yan. 5 lagi target nila, kaya ang ginagawa ko 5 din na set yung naka-ready para yun niya i-swap ko pag dumating na yung boss. Sana pala rin tayo sa Screech Owl. Hinta ko muna yung hunter ko. Wala kasi space sayang din yung chance na makakuha tayo ng Screech Owl. Marami pa naman ako silver kaya hinta ko muna. Swerte din tong na to. Game na to kasi dalawang magkasunod na nag-i-swap. So kung hindi ako pala rin ngayon sa padating na boss, hindi ko muna ibebenta, i-reserve ko muna ulit pang trade mamaya. Ayan, chill lang tayo dapat. Bawal magpanic. Trade. Nako, malas. Wala tayo nakuha. Labas muna. Wow, sakit ng ulti. Swerte ni ni Lolo. Tingnan mo, dami niya dami niyang tawag doon. Dami niyang Store Magic Mentor. Sobrang satisfying pag ganyan nakakuha ka. Malas ko lang. Daming blast cut yan. Puno na yung population ko. I-reserve ko na lang muna ito. Hindi ko muna gagalawin ito mga rare heroes ko. Pabagalin muna natin yung speed para makapag-build siya. Bigyan natin siya ng time. Kasi madami siyang nakuha ng Store Magic Mentor. Yan muna natin mag-build yung kakampi natin. Sobrang important din ang ganun. Kasi pag naka times 2 yung speed yan, ang bilis yan. Nahihirapan ka mag-isip. Hintayin natin yung next Evil Spirit Guard para ipaswap ulit natin yung mga purple ko. Pag nag-support pala kayo sa Nightmare, wala naman kayong ibang i-build dyan dragon lang talaga at Black Tortoise. Kasi yan yung pinaka best efficient na strategy na para tumaas yung chance yun na manalo. Yung dragon, may may passive skill yan na tinatawag na Dragon Blood. Nagbibigay siya ng buff na lahat ng heroes mo, pati sa kakampi mo, i-increase niya ng 10%. So yung 10% sobrang laking tulong yan. Kung makabuo ka ng 10 dragon, sabihin na natin, edi 100% yung ibibigay na attack increase sa mga heroes at sa heroes ng kakampi mo. Lagi nyo din titignan kung pang ilang wave na para makapag-ready kayo. Halimbawa, itong next boss, nag-i-swap, tapos kalimutan mo kung pang ilang wave na. Dapat ready ka kasi mamaya sayang lang yung inipon mo na mga purple, di mo mapatrade. Or yung dragon pa yung matrade kasi nataranta ka na. Uy, si Boom pala to at saka si Evil Spirit Guard. Ayan, trade to. Yung kita nyo yan. Charity tayo sa dalawang trade natin kasi dalawang set ng rare heroes natin naging Screech Owl.
Hindi muna natin ulit ibebenta yung ibang purple kasi yung next boss ganun ulit si Boom at si Evil Spirit card ulit na i-swap. Tsaka yung Boom ng ano yun, nanggugulo yun. Papalit-palit akong mga posisyon ng hero mo. Kaya minsan nakakalito yung pag ganun yung nauuna eh. Imbis na naka-ready na yung purple mo, tas bigla niyang ipapalit ng posisyon. Ayun, nalito ka na. Kaya dapat ready ka. Pag low level ka kasi, tapos gusto mo magpabuhat sa nightmare, wala ka namang maaambag kasi na damage eh. Yung mga hero mo, kulangin yun sa damage para ma-clear yung minion waves at yung mapatay yung boss. Kaya dyan papasok yung dragon. Papataasin mo na lang ng papataasin yung damage ng blast cut ng kakampi mo. Kaya make sure na pag naglaro ka, tanong mo muna yung ka-party mo kung blast cut yung gagamitin na hero. Kasi itong blast cut parang exclusive talaga siya sa nightmare. Parang ito yung pinaka-the best na hero na gamitin dito dahil sa skills niya. Tsaka sobrang taas ng damage niya. Ang alam kong mythic heroes na nagbibigay lang ng attack increase, itong dragon lang at saka sword spirit. Pero yung sword spirit kasi mahirap buuhin compare dito sa dragon. Kaya mas okay yung dragon na lang ang buuhin mo, pupunuin mo yung board. Kasi ang dragon, dalawang screech owl lang at isang elemental lang eh. Yung blue na common, yung element elf. Yung sword spirit, mahirap buuhin kasi kailangan mo ng legendary heroes. Pero pag sinwerte ka sa summon, pag nakakuha ka nun, which is sobrang rare lang mangyari pag hindi ka nag-upgrade. Pag nakakuha ka nun, edi buuhin mo na. Pag nakakuha ka kasi nung chrono, yung legendary hero na kailangan ng sword spirit, ang kailangan mo na lang masketer na lang at saka crusader, kaya mabilis na siya na mabuo pag meron ka ng legendary hero. Next boss ay Boom ulit at Evil Spirit Guard. 4 na sets lang yung available ko. Sana sortein. Ay, isa lang binigay. Puro triangle yung natira. Pasok mo na ang itlog. Labas natin yung dragon. Sakit talaga ng blast cut. Sinaglit lang yung boss eh. Tsaka pag ganong set ng boss, magdasal na kayo na Evil Spirit Guard mo na unang lalabas para makapag-swap. Kasi pag yung Boom agad na unang lumabas guguluhin mo na yung hero mo. Kaya malilito ka na kung ano iti-trade. Hindi ko muna ibebenta tong mga purple ko. Kasi ganun ulit yung boss eh. Bali yung next boss ay Evil Spirit Guard at yung Eagle. Pang-upgrade ko na lang muna to. At least makapagdagdag tayo ng konting damage. Kala ko kasi mapupuno yung Kala ko mapupuno yung indicator ng monster. Kaya in-upgrade ko. Hindi lang pala nakalabas yung blast cut ni tropa. Puro trade kasi. Grabe, puro Evil Spirit Guard yung sunod-sunod yung lumabas. Pag yung pang last boss, ganun din. Mas okay yan. Wala kang problemahin. Ang bilis kasi patayin yan eh. Tsaka pag nagsusupport ako, hindi na ako masyado nabuo ng ibang mythic heroes. Kasi pag blast cut yung kakampi mo, hindi mo na kailangan ng attack speed dito eh. Kasi yung blast cut mismo, nagbibigay na yun din ng attack speed sa kanilang sarili. Di mo na din kailangan ng negative defense. Kasi yung ulti ni hindi pala ulti. May skill si si blast cut. Na pag tinira niya yung monster ng tuloy-tuloy 3 beses na consecutive, magkakaroon siya ng true damage, which is ibig sabihin na ignore na yun lahat ng defense ng kalaban. Kaya din ako nagbubuo ng mga anti-defense na hero like yung mga Coin Oak, Necromancy Witch, yung Voodoo, yun yung mga
pabawas ng defense. Hindi na ako nabuo nun. Tsaka di na din ako nagbubuo ng hero na nagpapabilis ng mana like yung Evil Chanter at tsaka Terminator. Kasi sayang yung space eh. Lagi, boss na pala. Ala, naging budo yung dragon ko. Pero binigyan naman tayo ng switch out, kaya okay lang. Ganun talaga eh. Pag minsan nalilingat ka sa boss, di mo napapansin. Matataranta ka na lang talaga. Pero kaya naman diskartehan yan. Kasi yung next boss, Evil Spirit Guard at Grizzly Shadow ulit. Eh, yung Budo, pwede mo na ipatrade yan. Kung baka sakali ka, baka maging dragon. Tapos, minsan yung discarte ko dyan pag marami pa akong lucky coin, tapos wala na ako space. Tapos binigyan ako ng pangit na hero. Tapos yung next boss ay, ay Sorcery Slave. Yung pumapatay na boss. Ginagawa ko, pinapapatay ko na lang siya para magkaroon ako ng free space. Para makabuo ulit ako ng dragon. Ano pa bang mga tips na hindi ko nabanggit? Siguro sa positioning ng heroes. Pag meron pa kayo ng hunter, lagay nyo siya sa pag tapos na yung dungeon, lagay nyo siya sa pinakamalapit na spawn sa bottom left na part. Yung may itlog. Diyan mo ilagay yung hunter. Ako kasi wala na ako hunter eh. Kasi wala na ako space. Kaya binibenta ko na lang. Kasi kailangan ko ng makadagdag pa ng dragon. Tapos yung mga stunner, dapat sa likod nyo lagi ilalagay yan. Kasi pag sa harap yan ilalagay, galit yung kakampi nyo. Ma-i-stun nyo agad yung boss dun sa spawn kung saan lalabas yung boss. Eh, pag na-stun mo sa may spawn, hindi yan abot ng blast cut kasi yung blast cut na kakampi mo, sa likod niya kasi nilalagay yan. Kasi hindi niya pwede ilalagay sa harap eh, kasi may coin off siya at chanter. Laging sa gitna dapat i-choke yung monster. Kasi di mo kayang i-clear mag-isa yan eh. Kailangan magtipon-tipon sa gitna yung mga minions at yung boss. Pag may triangle din kayo, lagay nyo din sa gitna. Tsaka kung may penguin ka sa gitna, banda mo ilagay. Yung tortoise, sa likod ko siya nilalagay. Kasi long range kasi siya eh. Kaya pag uma-attack yung tortoise or pag nag-ulti siya, saktong-sakto sa gitna siya, sa gitna niya ma-stun yung mga kalaban. Tsaka, kaya Black Tortoise ang binubuo ko kasi yan yung pinaka-the best na stunner dito sa Nightmare. Kasi diba, wait lang, may boss. Oops! Nalito na ako itatrade ko. Hayaan na nga. Good thing naman kasi yung Voodoo ko naging Terminator. May tulong na din yan kasi yung Terminator nagbibigay siya ng papabilis siya ng mana sa kampi. Papabilis ng ulti ng blast cut at saka coin up. Kaso naging holy envoy yung isang tortoise ko, sayang. Tapos hindi pa nag-ascend. Dapat pala hindi ko na in-ascend kasi yung holy envoy kahit hindi mo i-ascend, may dagdag na attack speed sana yun sa kakampi. Pero nakakuha tayo ng 2 Screech Owl. Okay na din yung isang dragon kagad yun. Yung next boss ay Evil Spirit Guard at ay Sorcery. Ayun, pumapatay. Pag kulay blue talaga na boss, kinakabahan ka na. Pero mabilis naman yan i-counter. Kailangan mo lang may 5 space sa board mo para walang mamamatay na hero. Pero pag wala ka ng space, wala ka ng choice. Meron ka talagang kailangan i-sacrifice. Ang pinaka-pangit na lang na hero ang i-sacrifice pag ganun yung nangyari. Try kong humabol ng isa pang tortoise. Ibalik natin yung nawala. Meron kasi akong 3 pulse device eh. Dito sa Nightmare, kahit gaano ka kagaling mag-support, kahit mapuno pa ng dragon yung board mo, kung pangit naman yung boss na lalabas, may mga factor din yung mga ganun eh. Like, minalas sa blast cut yung kakampi mo, mga ganun. Minsan, yung boss pa na lalabas, yung eagle na nagnanakaw ng pera. Pag ganun kasi, puro ganun nalabas,
Kawawa kasi yung kakampi mo na damage dealer eh. Kasi pag wala siya masyadong silver coins, medyo mababa lang din yung damage niya. Depende sa level ng safe at hammer niya. Tagal bigyan ng dynamite eh. Hindi ko agad mabuo yung ano, tortoise. So ayun, pag natalo, yun naman ang good thing dito sa larong to. Pwede mo siya ulit-ulitin. Pwede nyo ulitin ang kakampi mo hanggat sa ma-clear nyo yung challenge. Ayun, lumabas din. 4 na ulit yung tortoise natin. At tapos na pala to. Kailangan natin mag-save ng space. Benta muna natin yun. Tapos, i-morph natin itong Terminator. Pampabilis na mana. Kaya nalito ako dun. In-expect ko kasi na lalabas muna yung ano, Sorcery Slave. Kaya naman pala eh. Dami kasing blast cut ni tropa. Tsaka swerte tayo sa boss. GG. Daming namatay na hero doon at na-swap. Pero buti kinaya naman. And so, sana may natutunan kayo dito. Thanks Boss Rico sa pagbuhat. Peace out.